Parang tanda ko nung ginawa ko yung nod na yun, Pero eto, so tomorrow will be my first and last first day first last ko ng first day as a high school student kasi next year, boy, gonna go to college. Magiging college ka na. Bilis. I'm excited. I'm kinda scared. But well, let's hope for the best and God will do the rest. I don't know. Kagad tayo na ganun. Tiglaray natin siya dito. Got my Bibles here with me. Before we end, I'm gonna talk about some Bible verses. Okay, so yeah, ang bilis ng panahon dati. I remember my first day of school. Nasa Pilipinas pa ako nun, tapos ang green nung lahat. Kasi syempre, hindi pa masyadong industrialized yung lugar. And I was so excited but terrified. I was so ready, I mean, not that ready, but ready materially and kind of mentally also. But it's hoping to be fun. We'll see. I don't remember that much, but I was excited, And I'm kind of also too kasi yun na yung last time ko. And nag-last day na rin ako sa Pilipinas nung ginawa ko na rin yung first last day ko sa Pilipinas. And it was happy kasi nakasama ko yung girlfriend ko, pero kind of sad din. Kasi, sheesh, medyo boring. Pero okay lang. Never mind, it's okay. Ganyan lang talagang buhay. Pero at least, bro, nandito tayo sa Amerika, di ba? Iba na ngayon, iba dito. Okay, let's just hope for the best, okay? So, I have sundayin. Wait. So, I have written things to talk about on this video. Medyo magiging mahaba to kasi run to about sa nararamdaman ko. And may ng si Wesley, codename ko sa kanya. And kinda looks like, never mind. Huwag tayo mambash, okay? Pure vibes. Basta positive only. Okay? Kaya nyo na sinabi ko ngayon. Okay, so let's talk about vlog my first and last day as a high school student. Okay, tapos na yan. Ayun, good thing. Expectation katulad sa movie. Growing up. So, growing up, syempre, na mas lalo, sikat naman yung mga palabas simula dati pa. I mean, syempre nung may palabas na, hindi like yung dati pa. Pero syempre yung panahon ngayon, sikat yung mga palabas. Lalo na dati sa DVD, so Netflix na. Pero yun, habang nalaki ako, madami akong napapanood na high school movie about sa guy na girl, sa mga friend groups, katulad ng Mean Girls, Tanda ko, yung mga ganun, yung mga love story, high school groups, yun, napanood ko yung mga yun. Parang may Cinderella story ata, napanood ko rin yun. Pero basta madami, nakalimutan ko lang. So, ayun, ang masasabi ko, parang yung pinapanood ko yung mga palabas na yun, yung lumang mga napanood ko. Parang sabi ko, wow, sa utak ko na, ang linis nun. Ang linis, parang saya, party, lalo na sikat dito sa US yung mga party. We'll see, sana magkatotoo yung hindi naman sana lahat magkatotoo yung sinabi ko, pero sana totoo na masaya. And I hope hindi ako I'll try my best na hindi ako ma-stress and to have fun only. Not only, but to have fun and learn and grow as a person. So yeah, like ano pa bang mga napanood ko? Madami, basta madami, promise.
I'm not sure. Eto. Yung Dead Poet Society. Okay, sasabihin ko mga napanood kong high school movie. Dead Poet Society, yung mga tanda ko lang. Dead Poet Society na ako motivate. Na hindi yung malungkot yung ending ng second. Limot ko na. Hindi to sunod-sunod yung in order talaga napanood ko. Pero yung mga napanood ko lang. Okay, yung The Perks of Wallflower. Trinay kong panoorin kanina. Siguro mga 4 times ko na siyang pinanood. 4 times ko na siyang pinanood pero or 3. Pero ngayon yung pangatlo o pang-apat ko napanood. Mas naiintindihan ko na siya kasi dati napanood ko yung mga 12 years old ako. 13, 14, 15. Hindi ko pa siya masyadong gets. I mean, gets ko siya. Pero hindi ko masyadong gets yung mismong vibe. Yung mismong story ay yung pinaparating ng kwento. Basta alam ko, movie siya. Ang abot sa ganito ganyan, finding yourself. Ganun. Ngayon, yung ECA pinanood ko na rin. Yung sa akin High School Musical, lagi kong naririnig sa stepmom ko. Pero, maganda eh. I think. Yeah. Pero it's okay. So, trinay ko kanina panoorin yung Booksmart. And yeah, masasabi maganda sila, okay sila. Pero pinaka-excited ako sa part ay yung sa party culture. Ay, Lady Bird, natandaan ko. Yung party culture, you know? Kasi yung napapanood ko. Like, parang lagi may scene na magtatay sila ng break ng rules katulad sa Booksmart. Like, buong araw sila, buong high school sila nag-aaral. At hindi na nila na-enjoy yung high school life nila. And tinatry nilang i-break yung rules. So parang lagi may part na acid. Part na break nga nila yung rules. Katulad nga nila na nagpa-party sila, mag-enjoy, magliliwaliw sa Perks of Wildflower, meron din nun. Sa Dead Poet Society, meron din nun. Halos every high school movie may party scene. And yun yung isa sa mga pinakong gusto ko ma-experience at yun na isa sa ine-expect ko ngayon. The Boys I Love before napanood ko na rin and Kissing Booth lahat. And wala, dagdag lang. And yun yung inaasahan ko, ine-expect ko, and we'll see kung magiging masaya nga ba siya. Kasi sa Pilipinas, culture lang ay, I mean, hindi naman sa lang, pero walang masyadong party. Ang party na namin mismo ay inuman, you know, mag-ready ka lang gin, magsisindi lang, and you know, inuman na, yun. Gusto ko ma-experience yung talagang high school, American teen spirit, you know. I mean, hindi naman siya inaano ko yun sa Pilipinas na Philippine me. I mean, yung Philippine culture, but you know, wanna experience that. Kasi nga, nandito na ako, isa lang buhay ko. So, sulitin ko na. And that's why I'm also making this video. Ayaw ko na mahiya. Bahala na. Hindi naman bahala na, bayain na. Fuck. Damn, fuck, I'm broke. Okay, so isasama ko na rin yung what's it's like to live here in America. Different vlog sana to, pero isasama ko na. Okay, so yeah, so bukas magto 2 months na ako nandito sa Amerika. Kasi June 11 pala ako umalis sa Pilipinas, and August 11 na bukas. Grabe, para sa 11, saktong 2 months. So, ayun. Ang pinagkaiba, siguro yung mga tao talaga. Nung una kong punta dito, lalo na sa airport, ibang-iba. Like, gulat na gulat ako sa mga, yung una kong pinuntahan yung Korean Air. Edi Korean yung mga kasama, mga Asian din syempre. At sabi ko, excited na makakita ng foreigner, bro. Kasi madalang, hindi man sa madalang, pero kumbaga parang
nakakaano kapag nakakita ka ng dati. Para sa akin, nasa Pilipinas uy, tingnan mo, ganito ganyan. So, ngayon ako naman yung medyo maging ganun. Pero, sanay na naman sila sa mga Asian. I think, I don't want to, nakaranas ako ng medyo racism nung isang araw. Mga dalawang beses na or tatlo. Ako nakaranas ng racism dito. Sa Pilipinas din naman nakaranas na ako nung bata ako. Kasi nga, Ching Chong, yun din yung sinabi sa akin mismo. Okay, so, ang iba dito, siguro it doesn't beat home talaga. Ibang iba sa Pilipinas. Parang mas no, it's parang naano sa dibdib mo, sa puso mo na basta ang welcoming, ang warm kapag good day, okay? Sinasabi, di naman lahat good day, pero may mga bad days din, pero sinasabi ko yung good day, okay? Yung sarap sa pakaramdam, kapag naulan, halos lagi naulan, tapos yung flood control, nakakainis. BBM, si BBM kasi. So, nako, hayaan na natin yung different topic yun. So, very welcoming, very warming, parang pakaramdam ko nasa home talaga ako dito. I mean, siguro dahil dun din ako talaga lumaki. Pero, ayun, it's comfortable. But, alam mo, kapag nasa Pilipinas, putol eh. Hindi naman sa putol, kumbaga, hindi ka talaga makaka-asenso. Depende na lang kung talagang madiskarte talagang may opportunity maganda, talagang katulad ni Josh Mojica na 16, 17 pa lang milyonaryo na ata or something, katulad ayun, talagang asenso yung buhay kapag mayaman ka, maganda sa Pilipinas. Mas maganda. Hindi naman sinasabi kung kapag medyo mahirap talaga kapag hindi financially stable kasi mag-aaway yung parents, may problema sa pagkain, hindi mo ma-enjoy mo, pero hindi mo ma-enjoy yung ibang bagay na mas ma-enjoy mo kung may kaching. And dun sa Pilipinas, tanda ako, like, parang primitive ng Pilipinas na nandito na ako. Mas lalo na siguro kung nasa Japan or China or something, diba? Kasi mas high-tech dun, yung tech. Pero ayun, tanda ko sa Pilipinas, yung mga lugar, eto, una kong napansin, ang ganda ng lugar dito, promise, like, ang linis, ang lalawak ng kalsada, di katulad sa Pilipinas na siksikan, karampol yung mga bahay, tapos may mga tayo ng aso, mga kung ano, may mga asong gala. Di katulad dito na malinis, malawak ang daan, organized. I mean, sa sobrang organized, magkakamukha na yung mga bahay. I mean, sa Pilipinas din naman kapag mga subdivision, pero dito talaga, legit, halos magkakamukha lahat ng bahay. Di katulad sa Pilipinas na mayari dumaan ka sa isang barangay, yung isang bahay mo ang gawa sa Minecraft, yung isa naman sobrang ganda, ganun. Yung mga bahay dun, yun ang medyo mas nagustuhan ko dun, na may certain uniqueness. Kahit sa bahay may personality, which is yun ang rin mga gusto ko sa mga damit, kaya gusto ko mga ukay, hindi yung mga SM clothes, yung mga yak. Hindi naman sinasabi ko kung pangit, pero yung mga prefer ko. Sana hindi ko yung pagsisihin sa future. Okay, so sulit. Okay, susulitin ko ang buhay ko, okay? So friends, nung pagkadating ko naman dito, I try my best to socialize as a person. I mean humans are sociable people. Social creatures naman talaga. So, pero syempre, hindi naman lahat. At
hindi lahat kung talagang may mga nahihiya talaga, which is kasama na ako dun. May introvert nga, di ba? May mga ganong type ng tao. May mga ambivert, amphibian, extrovert, mga ganon. Pero yun, sabi sa ng football coach ko, tanda ko, ambivert ako, pero never mind, basta namimili ako ng tao. So, about that, I hope na, kasi sa Pilipinas, tanda ako, madami akong kakilala, nag-chat yung girlfriend ko. Madami akong kakilala, madami akong nakilalang tao. Pero, iilan lang talaga yung mga nag-friends ko. Yung high school friends na. Pero yung childhood friends ko, siguro, hindi rin ganun kadami. Pero, okay sila, legit naman sila. Yeah, ang haba na video, 16 minutes. Sorry guys kung naboboringan na kayo, pero kwentuhin ko na lahat. Parang ito na rin ang isa sa pinakamahabang video na nagawa ko. So, ayun, friends, tanda ko yung sa basta yung interview, yung pinost, mga kasamahan kong mahiya daw sa mga friends. Ako sa tingin ko, hindi pala. Ngayon nandito na ako, inisip ko mahiya rin ako. I mean, makapal naman mukha ko. Pero talaga namimilaw na tao. Kung ka-vibe ko, G ako dyan pre.